Bakit nga ba palaging binabaha ang Metro Manila? At bakit tila ay walang magawa ang mga flood control projects ng bawat administrasyon para pigilan ang malawakang pagbaha, hindi lamang sa Metro Manila, kundi pati na rin sa maraming bahagi ng Pilipinas? At upang mas maunawaan natin ang mga pangunahing dahilan ng mga pagbahang ito, ay ating tututukan ang naganap na pagbaha sa maraming lugar sa Metro Manila. Ito ang Metro Manila at kung mapapansin natin, ang pinakamalawak at pinakamahabang ilog dito ay ang Pasig River na nagsisilbing pangunahing daluyan ng tubig patungo sa Manila Bay. Gayunpaman sa kasagsagan ng pag-ulan ay umapaw ang ilog na ito na nangangahulugan na magiging mas mataas ang level nito kumpara sa iba't ibang ilog na nakakonekta rito. Kung kaya't imbis na mahigop nito palabas ng Manila Bay ang mga baha sa Metro Manila, ay obviously aapaw rin ang mga ilog na konektado rito, kaya't hindi ganoon kadaling mahihigop ng Pasig River ang malaking level ng tubig baha sa napakalawak na syudad na ito. Kaya't sa makatuwid, ang pangunahing sanhi ng pagbaha ay ang sobrang daming ulan na bumagsak sa lupa. Bukod pa rito, ang malaking bahagi ng Manila ay puno na ng kabahayan at infrastruktura, kung kaya't halos sementado na ang mga kalsada sa bahaging ito ng Pilipinas na nagiging sanhi naman ng mabagal na paghupa ng tubig baha dahil halos wala na ang mga lupa at mga puno na mabilis sumisipsip sa tubig baha. At dahil din sa pagbahang ito ay obviously maiipon naman ang mga tambak na basura sa mga daluyan ng tubig, kung kaya't kahit bumaba na ang level ng Pasig River ay naging mabagal na ang pagdaloy ng tubig baha mula sa mga ilog at drainage patungo sa ilog na ito. Kaya't hindi ang flood control system ang pangunahing dahilan ng pagbahang ito, dahil ang purpose ng mga flood control system ay makikita naman nating gumagana sa mga panahon ng pagbahang ito, kung kaya't nananatiling malakas at rumaragasa ang agos ng Pasig River tuwing may bagyo. Ibig sabihin ay maraming tubig baha mula sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila ang malayang dumadaloy sa ilog na ito, kaya't malinaw na ang labis na pag-ulan ng sanhi ng pagbahang ito na naranasan ng kahit sinong administrasyon sa bansang ito. Pero bakit nga ba sa mga flood control system isinisisi ng kritiko ng Pangulo ang pangyayaring ito? Ayon kasi sa kanila, ang tubig ulan na ibinuhos ng Undoy noong 2009 ay higit na mas marami kumpara sa hagupit ng bagyong Karina. Ayon kasi sa paunang pagsusuri ng Pag-asa, ang tubig ulan na ibinuhos ng bagyong Undoy noong 2009 ay umaabot ng halos 12 pulgada sa loob lamang ng 6 na oras. Samantala ang tubig ulan naman na mula sa bagyong Karina ay umaabot lamang umano ng 8 pulgada sa kada 6 na oras. Gayunpaman, ang pagsukat ng tubig ulan ay isang paraan lamang ng pagtatansya, kung saan gumagamit lamang ng rain gauge o mga cylinder ang mga eksperto upang bilangin ang oras at level ng tubig na makukuha nito mula sa ulan. At dahil nga ang bagyong Karina ay may kasamang malakas na hanging habagat kumpara sa bagyong Undoy, ay nangangahulugan na mas unpredictable ang dami ng tubig na masasalo ng mga rain gauge sa isang tumpak na oras at tumpak na lokasyon. Kung kaya't ang pag-apaw ng Ilog Pasig ay malinaw na indikasyon na labis-labis ang ulan na bumagsak sa rehiyong ito, gaya na lamang ng bagyong Ulysses noong 2019 na sinasabing mas maraming ulan din umano ang ibinagsak ng Undoy kaysa sa bagyong ito. Subalit ang level ng tubig sa Marikina noong panahon ng bagyong Ulysses ay mas mataas kumpara sa naranasan ng kaparehong lugar noong bagyong Undoy. Kaya't ang paninisi sa kasalukuyang Pangulo sa naganap na pagbahang ito ay maituturing nakababawan ng kaisipan ng mga tao, dahil si PBBM ay nakakadalawang taon pa lang sa serbisyo at sa kasalukuyan ay ang solusyon ng pagbaha ang tinututukan nito, samantala ang nakaraang Pangulo ay tila ayuda lang ang pinagtuunan sa pinsalang naganap sa mga nakaraang bagyo. At kung hindi ako nagkakamali, ayon sa datos ay taong 2019 na o 3 taon na sa panunungkulan noon ng dating Pangulo bago nito pinagpatuloy ang ilang flood control system project ng gobyerno, kung saan ay sinasabing pinalalim nito at pinaayos ang dike ng Marikina River. Gayunpaman, sa kabila nito ng manalasa ang bagyong Ulysses sa panahong ito, ay wala ring nagawa ang flood control system ng gobyerno. Kaya't bagamat ipinagpapatuloy ng bawat administrasyon sa kanilang panahon ang pagsasaayos ng ilang mga flood control system ng bansang ito, ay tanging ang kasalukuyang Pangulo lamang
ang makikitaan mo ng sinseridad na tukuyin ang tunay na problema sa mga pagbahang ito dahil hindi lamang sa ayuda nakatutok ang Pangulo, kundi sa pagnanais na masolusyonan ang mismong dahilan ng pagbahang ito. Dahil sa huli ang ayuda ay madali lang ipamahagi sa mga tao, subalit ang solusyonan ng paulit-ulit na pagbahang ito ay hindi lamang makatutulong sa nagugutom na sikmura ng mga Pilipino, kung hindi makapagbibigay pa ng mas maayos na pamumuhay at magliligtas sa buhay ng mas maraming tao. At inuulit ko, 2 taon pa lang sa posisyon ng Pangulo, subalit pinagtutuunan niya na ng pansin ang flood control system na ito, hindi katulad ng nagdaang Pangulo na puro ayuda at walang sariling pagsisikap na tapusin ang problema. Gayunpaman dahil nga sa labis na dami ng ulan ay maaaring mapagtanto ng gobyerno, nakakailanganin pa ng bansa ng karagdagang malawak na daluyan ng tubig baha patungo sa Manila Bay. Sa kasalukuyan kasi ay halos ang Pasig River lang ang nagsisilbing pangunahing tagalabas ng malaking level ng tubig baha sa buong Kamaynilaan. Samantala kung pag-uusapan naman natin ang epekto ng mga dam sa bansa na tinutukoy rin ng ilang kritiko ng Pangulo na nagdudulot din umano ng pagbaha sa lungsod na ito ay maaaring hindi totoo dahil ang sukat ng mga dam sa Pilipinas ay hindi lumalagpas sa pandaigdigang pamantayan. Ibig sabihin ay nasa ligtas na sukat ang mga ito na nagiging daan upang mapanatili ang buhay ng mga ilog sa panahon ng tagtuyot, magbigay ng malinis na enerhiya para sa mga nasasakupan nito at maging daan sa mga irigasyon para sa agrikultura ng bansang ito. Kaya't bagamat nakadaragdag ng level ng tubig sa mga ilog ang pagpapakawala ng tubig sa mga dam na ito ay hindi kasing lala ng mga advanced na mega at super dam sa buong mundo, gaya na lang ng Three Gorges Dam ng China na ang kapasidad ay mahigit sa 52 beses na katumbas ng San Roque Dam na pinakamalaki na sa Pilipinas. Kaya't ang pagpapakawala ng tubig sa Three Gorges Dam ay tila pagpapakawala na rin ng mahigit sa 10 beses na laman ng San Roque Dam. Kaya't ang mga dam sa Pilipinas ay maituturing na mas nakabubuti sa mas maraming paraan. Samantala ang mga dam sa China, bagamat may mas malaking pakinabang sa paglikha ng mas maraming enerhiya, ay mas delikado naman ito para sa mamamayan at kalikasan nila. Kaya't hindi rin basta maisisisi ang pagbahang ito sa mga dams na mas malaki ang naitutulong sa mga Pilipino. Dahil bukod sa nasa ligtas na sukat ang mga ito, ay nagagawa nitong saluhin ang tubig ulan upang hindi dumagdag sa kasalukuyang pagbaha sa kabayanan nito at papakawalan na lang ito sa sandaling huminto na ang pag-ulan at mabawasan ang pagbaha sa paligid nito. Samantala ang Three Gorges Dam, dahil sa sobrang laki nito, ay hindi nito maiiwasang maglabas ng malaking level ng tubig sa panahon ng pagbagyo dahil mas delikado kung mapupuno ito ng tubig ulan. Dahil sa laki nito ay sobrang lakas ng pressure ang maaaring makasira sa dam na ito. Kaya't sa panahon ng pagbagyo sa China ay sumasabay ang Three Gorges Dam sa pagdudulot ng malawakang baha sa lungsod nila. At sa kasalukuyan ngang nasa China na ang bagyong Karina, ay asahan na natin na mas malaking pinsala pa ang mararanasan nila. At iyan ay dahil sa pag-aasam nila ng sobra-sobra.